Tiniyak ni Pangulong Duterte sa Japan na hindi siya nagluluto ng alyansang militar sa bansang China. Nagpaliwanag din ang Pangulo tungkol sa kanyang paninindigan laban sa China. Umaksyon mula Japan si Mayan Los Baños. Sa harap ng mga negosyanteng Hapon, tila nagpaliwanag si Pangulong Duterte tungkol sa kanyang state visit sa Beijing. Matagal nang may iringan ng Japan at China dahil sa sigalot din sa teritoryo sa East China Sea. At ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at China nagdudulot daw ng pagkabahala sa mga Hapon. Pero paniguro ng Pangulo, hindi siya bumubuo ng alyansang militar sa China. I would like to assure you that all there was economics. We did not talk about arms. We did not talk about stationing of troops. We avoided talking about alliances. Isa sa mga matatag na kaalyado ng Japan ang Amerika, pero hindi nagpaawat ang Pangulo sa pagbatikos sa US. It's like saying, I am a dog on a leash, and said, if you do not stop biting the criminal, we will not throw the bread right under your mouth. That is what America wants me to be. It's a great country. It has helped us in so many ways in the past. But you know, and you must know, that we were also under a colony of America for 50 years. Let us be clear on that. Binigyang diinidigong na gusto niyang isulong ang independent foreign policy. Kaya naman gusto raw niyang bawasan ang pagdepende sa US, lalo na sa aspektong militar. In the next 2 years, my country, freed of the presence of foreign military troops, I want them out. And if I have to revise or abrogate agreements, executive agreements, I will. This will be the last maneuver, war games between the United States and the Philippines. Ipinaliwanag din ng Pangulo sa mga negosyante ang kanyang kampanya laban sa droga. Napakalala na raw ng problema dahil nasa 4 na milyon na ang adik sa Pilipinas. Sangkot din umano sa narcopolitics ang dating Justice Secretary na si Senator Laila de Lima. Bagamat sa record ng Philippine National Police na sa 10 pulis at sundalo ang nasawi sa operasyon laban sa droga, sinabi ng Pangulo na 4 na tauhan ang nalalaga sa hanay ng PNP at AFP. Hugas kamay rin ng Pangulo sa sinasabing extrajudicial killing sa bansa. It was never a state-sponsored killing. But those were the infightings of the police generals and some military men, and a lot of policemen, 6,000 of them, cleansing. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa tulong ng Japan sa ating bansa. Humingi rin siya ng suporta para sa mga programang pang-infrastruktura. Ang Japan ang naungunang trading partner ng Pilipinas sa mahabang panahon. Umaabot pa sa halagang $18 billion kada taon ang palitan ng produkto ng dalawang bansa. Kaya naman siniguro ni Pangulong Duterte sa mga Japanese businessmen na tinatrabaho ng kanyang administrasyon ang pagpapagaan ng pagninegosyo sa Pilipinas at pagsugpo sa korupsyon. Magpupulong ngayong gabi ang Pangulo at si Prime Minister Shinzo Abe. Sa Biyernes, nakatakda siyang humarap kay Japanese Emperor Akihito. Hindi tuloy maiwasan ng ilan na punahin ang kilos si Digong lalo't kilala ang mga Hapon sa pagiging formal at pagpapahalaga sa paggalang. Sa kanyang pakikisalamuha kasi kay Chinese President Xi Jinping ay nakunan ang Pangulo na panay ang nguya ng chewing gum. He will now meet Emperor Akihito, whose father was like a god. Parang Diyos yung kwan eh. So, siyempre, yung mga Hapon, ang inaasahan nila, wag naman mag-chewing gum, yung Pangulo natin. Wag naman mag-jeans. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5, Tokyo, Japan.